Ang multo sa bahay. Isang gabi, si Anna ay nag-iisa sa kanilang bahay sa probinsya. Malalim na ang gabi at tahimik ang paligid. Habang siya'y nanonood ng TV, biglang nag-brownout. Dumilim ang buong bahay. Kumuha siya ng kandila at nagsindi. Habang naglalakad papunta sa kusina para kumuha ng tubig, nakarinig siya ng mga yabag sa likod niya. Nilingon niya ito, ngunit wala siyang nakita. Naisip niyang baka imahinasyon lamang iyon dahil sa takot. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang bukas na ang TV kahit wala namang kuryente. Nanginginig sa takot, pinatay niya ang TV at bumalik sa kanyang upuan. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napansin niyang nakabukas ang pinto sa likod ng bahay. Lumapit siya para isara ito, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Sigaw siya ng sigaw ngunit walang lumabas na boses sa kanyang bibig. Sinubukan niyang kumawala, ngunit ang mga kamay ay lalong humigpit. Maya-maya, naramdaman niyang may bumubulong sa kanyang tenga. Umalis ka na sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Anna at nakita niya ang anyo ng isang matandang babae na nakasuot ng puting damit na puno ng dugo. Takot na takot siya at hindi makagalaw. Biglang nawala ang matanda at nagkaroon ulit ng kuryente. Takot na takot si Anna at dali-daling umalis sa bahay. Pagdating ng kanyang mga magulang, ikinuwento niya ang nangyari. Nalaman nila na matagal na palang may namatay na matandang babae sa bahay na iyon. Simula noon, hindi na nag-iisa si Anna sa kanilang bahay. Tuwing gabi, siguradong may kandila siyang sinisindihan, at ang pinto sa likod ng bahay ay palaging nakasara. Ngunit kahit anong gawin nila, minsan, naririnig pa rin nila ang mga yabag at bulong ng multo ng matandang babae, na hindi pa rin mapanatag ang kaluluwa.